Mahigit 50 hektarya na ng lupa ang apektado ng sunog sa Mount Banahaw sa Quezon Province. Patuloy pa rin inaapula ang sunog. Ayon sa otoridad, malaki ang posibilidad na kandilang naiwanan ng mga namamanata ang sanhi ng sunog. Makibalita tayo kay Joy Segi. Pasado alas 5 ng hapon kahapon na magsimula ang sunog sa Mount Banahaw sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa Sariraya Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sakop ang lugar ng mga bayan ng Sariraya at Dolores. Malayo pa lang tanaw na ang naglalagablab na apoy sa bundok. Sa huling taya, nasa 50 hektarya na ang sakop nito at patuloy pang lumalawak. Tumulong na sa pag-upulan nito ang Philippine Air Force. Ilang helicopter ang nag-iikot sa lugar at nagsasaboy ng tubig para maapula ang sunog. Two challenges that they're facing right now. Number one is strong winds in the area, malakas ang hangin. At pangalawa, yung visibility nila because of yung usok. But they're looking for ways and means para safely makonduct natin yung operations. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy kung paano nagsimula ang apoy. Ilan sa mga posibleng sanhi nito ang sulon ng mga nangunguha ng pulot o hani, naiwang kandila na itinirik ng mga namamanata sa sagradong lugar ng bundok at pagkakaingin. Inaalam din ng mga otoridad kung may mga namamanatang natrap sa sunog. Patuloy rin ang monitoring ng mga otoridad sa komunidad na 5 kilometro ang layo mula sa sunog. Nag-set up na rin ang command post para sa on-site assessment sa bayan ng Dolores. Doon lang daw kasi may ligtas na trail na madaraanan paakyat ng bundok. Pero aabutin daw ng 6 na oras bago marating ang lugar ng sunog. Kasama doon sa isenaryo na tinitingnan natin na may mga tao na naging dahilan ng sunog. Pero kaya tayo nagpadalang team, we still have to validate kung totoo ito. Kasi din may mga nagpaalam sa aming paso sa DNR previous weeks na may gustong pumunta dito sa ating protected area. 5 taon nang sarado sa mga mountaineer at maging sa mga pilgrim ang lugar na pinangyarihan ng sunog. Noong Pebrero ng nakaraang taon, pinalawig ang pagbabawal sa pag-akyat sa bundok na itinuturing na protected area. Mayroon namang inilaang lugar para sa mga deboto at namamanata. Kailangan namang humingi ng permit bago makaakyat ang mga gustong magsagawa ng pag-aaral sa lugar. Joy Segi, Nagbabalita, Pilipinas.